Magandang buhay po at welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo ang addition and subtraction of radicals. So paano nga ba gawin ang addition and subtraction of radicals? So yan po yung aking ipapaliwanag sa inyo sa video na ito step by step. Okay? In adding and subtracting radicals ay pareho po yung rule na atin pong susundin. Okay, for example, addition. 3 square root of 5 plus 6 square root of 5. Ang una po nating titignan ay yung kanilang index. So yung index po dito sa unang radical, wala pong naka-indicate, so mean to say, yan po ay 2. Gawin din sa pangalawang radical, 6 square root of 5, wala pong naka-indicate, so meaning to say, yan po ay 2. So pareho po yung kanilang index na 2. Pangalawa pong tignan natin ay yung radicand. Yung una ay 5, yung pangalawa ay 5. So in this case, pareho po yung index na 2, pareho po yung radicand na 5, meaning to say, pwede nating i-add yung radicals. So paano po yung pag-add? Ang i-add po natin yung numerical coefficient. Yung una po ay 3, yung pangalawa ay 6. So since plus yan, kaya 3 plus 6. And then, kokopyahin lang po yung radical part ng radicals natin. Square root of 5. Okay? And then, i-add natin yan. 3 plus 6, that is equal to 9. And then, copy square root of 5. So, yan po yung sum ng 3 square root of 5 plus 6 square root of 5. 9 square root of 5. Gawin lang po yung pag-a-add. Okay? How about this one? 3 square root of 5 minus 6 square root of 5. The same po yung given. Magkaiba lang po yung operation. Ito po ay minus. Again, ang unang titignan, kahit addition man yan o subtraction, ay yung kanilang index. So, kapag walang naka-indicate, sabi ko po, yan po ay 2. So, pareho pong square root. Again, pareho po yung radicand nila na 5. Meaning to say, pwede pong isubtract. So, subtract natin yung kanilang numerical coefficient. Yung una ay 3, yung pangalawa ay 6. So, 3 minus 6. So, minus siya kasi ang operation ng 2 radicands ay minus. And then, basta kopyahin lang po natin yung kanilang radical part. Ano po? That is square root of 5. Hindi po magbabago yan. Ano po? Basta't kokopyahin lang natin. Pwede lang po natin i-add or i-subtract yung ganyan po na pareho po ang index at pareho po ang radicand. Okay, subtract 3 minus 6, that is equal to negative 3, and copy square root of 5. So, yan po yung difference. Negative 3 square root of 5. Okay? So, how about kung ang i-add o isusubtract po natin, ang radicand po ay variable. Kagaya po ng square root of x plus 6 square root of x. So, again, ang una po nating titignan ay yung index. So, wala pong naka-indicate na index. So, ibig sabihin, ang index po ay 2. Ano po? And then, pangalawa, again, tignan natin yung radicand. So, pareho po yung radicand niya na x. So, ibig sabihin, pwede pong i-add itong radicals na yan. So, i-add natin yung numerical coefficient. Dito po sa square root of x, wala po tayong numerical coefficient. Meaning to say, yan po ay 1. Ano po? So, ito pong pangalawa ay 6. So, we are going to add 1 plus 6. Okay? And then, kopyahin lang po natin yung radical part, square root of x. So, add 1 plus 6, that is equal to 7, and then copy again, square root of x. So, yan po yung sum ng square root of x plus 6 square root of x. Another one. How about square root of y minus 6 square root of y? Again, kapag wala pong index, automatic yan po ay 2. So, the same po yung index at yung radicand ay y, the same. So, we can subtract the radicals. Okay? Again, wala pong numerical coefficient ang square root of y. So, meaning to say, yan po ay 1. Ano po? And then, sa pangalawa ay 6. So, we can subtract 1 minus 6. And then, again, copy the radical part, square root of y. So, subtract po natin. 1 minus 6 is negative 5. Then, copy square root of y. So, yan po yung difference ng square root of y minus 6 square root of y. Ano po? Negative 5 square root of y. Okay, so narito po yung mga hindi po pwedeng i-add or i-subtract na radicals. For example, 7 square root of 2
plus 6 square root of 5. Una, tingnan natin yung index nila. Again, pareho pong square root. So, pareho pong 2 ang index. But, yung radicand po nila ay 2 at 5. Ibig sabihin, magkaiba. So, in that case, hindi po pwedeng i-add yung radicals na yan. Ano po? Pangalawa na case na hindi pwedeng i-add ay ito, 8 is cube root of 7 minus 6 square root of 7. So, yung index po nila ay magkaiba. Yung una po ay 3, yung pangalawa po ay 2 square root. So, magkaiba na po yung index. Kahit po pareho po yung kanilang radicand na 7, hindi rin po pwedeng isubtract yan. Or, gawin po, hindi rin po pwedeng i-add. Ano po? Pareho po lang yung rule ng addition and subtraction. Yan po kapag numbers ang radicand. How about kung variable po ang radicand? 2 square root of x plus 7 square root of y. So, yung index po nila, pareho pong 2 kasi wala pong naka-indicate. Pero, ang radicand, yung una po ay x, ito pong pangalawang radicand ay y. So, hindi po pwedeng i-add yan. Gawin din, hindi rin po pwedeng i-subtract yan kung subtraction. Kasi magkaiba ang radicand. Another one, 5 cube root of x minus 2 square root of x. So, again, kahit pareho yung kanilang radicand na x, pero magkaiba yung index nila, yung una ay 3, yung pangalawa ay square root, hindi rin po pwedeng i-add yan. Ano po? Another one, 2 square root of x and 7 square root of x squared. Again, ang index nila ay parehong 2 kasi walang naka-indicate. Yung kanilang radicand ay parehong x, pero yung pangalawang radicand, ang exponent ay 2. Yung una ay 1. So, ibig sabihin, hindi rin po pwedeng i-add or hindi rin po pwedeng i-subtract yung radicand na yan. So, yan po yung mga cases na mga hindi pwedeng i-add or i-subtract na radicals. Okay, so let's have an example in adding and subtracting radicals. Number 1, 2 square root of 6 minus 7 square root of 6. So, in this case, pareho po yung index nila na 2 square root at pareho po yung kanilang radicand na 6, meaning to say, pwede pong isubtract kasi minus. Yung unang numerical coefficient ay 2, yung pangalawa ay 7. So, 2 minus 7, and then kopyahin lang natin yung radical part, square root of 6. So, subtract natin ito, 2 minus 7 is equal to negative 5, then copy square root of 6. So, yan po yung ating final answer. Okay, so how about this number 2 example? 7 square root of 2 minus 3 square root of 2 plus 5 square root of 2. So, ito po yung combination ng addition and subtraction of radicals. So, yung una pong radical ay square root, yung pangalawa ay square root, at yung pangalawa ay pangatlo ay square root. So, ibig sabihin, pare-pareho po yung index ng tatlo. And then, yung radicand po nila ay, yung una ay 2, pangalawa ay 2, yung pangatlo ay 2. So, meaning to say, pwede pong i-add or i-subtract itong tatlong radicals. So, we're going to subtract yung 7 minus 3, and then i-add po natin yung 5. So, this becomes 7 minus 3 plus 5. And then, kopyahin po natin yung kanilang radical part since pare-pareho, square root of 2. Then, sige, perform po natin yung operation. 7 minus 3 is 4 plus 5, that is equal to 9. And then, copy square root of 2. So, yan po yung ating final answer. Okay, so bago ko i-present yung number 3 example, click lang po muna ang like and then subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel at notification bell upang sa gayon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay gumagawa ako ng mga learning task, performance task, summative test sa susunod na lesson. Okay, for number 3 example, 5 square root of x minus 6 square root of x squared plus 10 square root of x. Tingnan natin yung kanilang index, square root yung una, yung pangalawa ay square root, yung pangatlo ay square root. So, pare-pareho po yung index nila na 2. Yung radicand po nila, yung una ay x, yung pangalawa ay x squared, so magkaiba po, at yung pangatlo ay x. So, ang pwede lang pong pagsamahin dyan ay yung una at yung pangatlo. Yung may kulay yellow ang
kinulayan po natin. Pareho po kasi yung x na radicand. So, pwede pong i-add natin 5 plus 10. Kasi po, bakit plus 10? Kasi plus po yung sinusundan ng 10 square root of x. So, 5 plus 10. And then, yung kanilang radicand na square root of x. And then, itong gitna, negative 6 square root of x squared, ay idudugtong na lang po natin sa dulo. Ano po? So, minus 6 square root of x squared. Okay, hindi po natin pwedeng i-add or i-subtract dun sa unang dalawa kasi iba po yung kanyang radicand. So, perform po natin to. 5 plus 10 is 15 square root of x. Copy. And then, dugtong natin minus 6 square root of x squared. Hanggang dito na lang po yung ating sagot. Hindi po natin pwedeng i-subtract again yung dalawang radicals kasi magkaiba po sila ng radicand. Okay, so how about this number 4 example? Square root of 12 plus square root of 48 minus square root of 3. So, tingnan po natin yung kanilang index. Yung una ay square root, yung pangalawa ay square root, at yung pangatlo square root. So, pareho po yung index nila na 2. How about yung kanilang radicand? Yung una po ay 12, pangalawa ay 48, pangatlo ay 3. So, if you notice there, ay magkakaiba po yung kanilang radicand. Pero, hindi po ibig sabihin ay hindi na po pwedeng i-add or i-subtract yan. Pwede po. Yun nga lang, ang gagawin po natin dyan ay isi-simplify natin yung bawat radicand. Ano po? Tatanggalin po natin yung kanilang perfect roots. Ano po? Paano po ba yun gawin? Ganito lang po yun. Yung una, square root of 12. I-factor po natin yung 12 na radicand na ang isang factor po niya ay perfect square. So, meron pong perfect square na factor ang 12. Yun po ay 4. So, ano po yung multiply natin para maging 12? That is times 3. So, 4 times 3 is equal to 12. Ano po? Yung pangalawa naman, 48, meron din pong factor yan na perfect square. Yan po ay 16. So, if you multiply 16 times 3, that is equal to 48. At yung pangatlo, just copy na lang kasi wala na pong factor yan. Square root of 3. And then, ang next na gagawin natin dito ay ilalabas natin yung mga perfect square. Okay? So, yung sa una, ang perfect square po niya, sabi po natin ay 4. What is the square root of 4? Ang square root of 4 po ay 2. And then, yung matitira po dun sa radicand ay yung 3 kasi hindi po perfect square ang 3. So, square root of 3. Next, plus yung pangalawa, ito pong 16, sabi po natin kanina ay perfect square. So, what is square root of 16? Yun po ay 4. Bakit po 4? Kasi 4 times 4 is equal to 16. And then, ititira natin yung 3 again na radicand kasi hindi po siya perfect square. Kaya, 4 square root of 3. And then, copy minus square root of 3. If you notice, pare-pareho na po na ang kanilang radicand ay 3. At pare-pareho po yung index nila na 2. Meaning to say, pwede pong i-add at pwedeng i-subtract. Okay? So, gawin po natin. Una po, 2. And then, i-add natin yung 4. Tapos, i-minus natin yung 1. Yung pangatlo, walang numerical coefficient. Sabi po natin kanina, automatic 1 po pag walang numerical coefficient. Kaya, 2 plus 4 minus 1. And then, kopyan lang po natin yung kanyang radicand, square root of 3. So, if you perform, 2 plus 4 is 6 minus 1 is 5. And then copy square root of 3. So, yan po yung ating final answer. 5 square root of 3. Okay, so how about this number 5 example? Square root of 32x cubed plus square root of 50x cubed. Una, tingnan po natin yung index, pareho pong square root. Pero ang kanilang radicand ay magkaiba. 32x cubed, yung una, yung pangalawa ay 50x cubed. Pareho pong x cube yung variable, pero yung numerical coefficient ay magkaiba. So, yung una po ay 32, yung pangalawa po ay 50. Pero kagaya po ng number 4, pwede po nating isimplify yung numerical coefficient. Ano po? So, tanggal po natin yung kanilang, or ilabas natin yung kanilang perfect square na factor. Okay, so yung unang radicand, yung 32, meron po siyang perfect square na factor, and that is 16. So, 16 times 2, that is 32. And then, yung x cube,
hindi rin po perfect square ang x cube kasi ang exponent po niya ay 3. Masasabi lang po natin na perfect square ang variable kung ang kanyang exponent ay pwedeng i-divide sa index. So, ang index po natin ay 2, yung exponent ng x ay 3, hindi po pwedeng i-divide, yung 3 divided by 2. Pero, pwede rin pong i-factor yung x cube na x squared times x raised to the first power or pwedeng x na lang. Para yung x squared pwede pong i-divide sa index na 2. Ano po? So, mamaya simplify po natin. Yung pangalawa, yung 50, meron po siyang perfect square na 25. Ano po? So, 25 times 2 is equal to 50. And 25 is a perfect square. Gawin din po yung x cube, pwede pong i-factor na x squared times x or x raised to the first power. Okay, so to simplify, ilabas natin yung mga perfect square. So, sa number, itong 16, sabi po natin kanina, yan po ay perfect square. Square root of 16 is 4. Ilabas na natin kasi kinuha natin yung kanyang square root. And then, yung x squared, ang exponent po niya ay 2. Pwede pong i-divide sa index na 2. So, 2 divided by 2 is 1. Kaya pag nilabas natin, ay magiging x na lang. X raised to the first power or just x lang. Ano po? So, ang matitira po dun sa loob ay yung hindi natin inilabas na hindi perfect square, yung 2 at yung x raised to the first power or pwedeng x na lang. Kaya ang radicand po niyan ay 2x. Okay, so sa pangalawa, 25 ay perfect square. Ilabas din po natin. What is square root of 25? That is 5. And then again, yung x squared, ang kanyang exponent ay 2. Divide by the index na 2. So 2 divided by 2 is 1. So pag nilabas natin, magiging x na lang. X raised to the first power or just x. So 5x po. And then, sa radicand, ang matitira po dyan ay yung hindi natin nailabas, yung 2, at yung x raised to the first power or x. So, 2x. In this case, if you notice, pareho pong 2x yung kanilang radicand. Meaning to say, pwede pong i-add yung dalawang radicals. So, i-add lang po natin yung numerical coefficient, 4x. Sa una, yung pangalawa ay 5x. So, this will become 4x plus 5x. I-add po natin and then kukopya lang natin yung kanilang radical form or part na square root of 2x. So, add natin yan. What is 4x plus 5x? Ang pag-a-add po niyan, i-add lang po yung numerical coefficient. 4 plus 5 is 9 and then yung variable na x kaya 9x. And then copy square root of 2x. So, yan na po yung sum at simplified form ng number 5 example. Okay, so salamat po sa panonood. Kung meron po kayong katanungan, comment lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay mag-like at mag-subscribe upang sa gayon, kapag ako po ay nag-reply ay manonotify po kayo sa aking reply.